Meron na naman po tayong isang mainit na balita dito sa mundo ng crypto. At ito po ay ayon kay Ginoong Michael Saylor, isa po siyang kilalang Bitcoin evangelist. Tila kinakailangan na daw ng European Union or EU ang Bitcoin matapos pong bumagsak ang halaga ng euro laban sa US dollar. Pero bakit nga ba bumagsak ang euro? Ano po ang kinalaman ng Bitcoin dito? At higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Michael Saylor na isang kilalang Bitcoin evangelist. Ayan. Ngayon ay simulan po natin kung bakit po bumagsak ang halaga ng euro. Sa mga nagdaang araw ay bumagsak po ang halaga ng euro mula po sa presyong 1.0945 patungong 1.08255 USD. Yan ang pangunahing dahilan po nito ay ang tinatawag na dovish. Yan, ito po yung pananalita ng Federal Reserve o Fed, ang Central Bank ng Estados Unidos or US. Yan, ano po ang ibig sabihin ng dovish? Yan. Ibig sabihin nito ay tila nagpapahiwatig po ang Fed na maaari po nilang babaan ang interest rates sa hinaharap. Kaya ayon po kay Ginoong Jerome Powell, siya po ang chairman ng Fed, posibleng magkaroon ng 50 point cut. Yan, 50 basis point cut bago matapos po ang taong 2025. Ibig pong sabihin niyan ay maaari pong bumaba ang interest rates ng 0.50% na siyang magpapahina sa US dollar sa kalaunan. Pero teka, hindi ba dapat bumaba rin ang halaga ng US dollar kung bababa ang interest rates nito? Bakit bumagsak ang euro? Yan, simple lamang po ang mga kasagutan sa katanungan na yan. Mas maraming investors po ang nagtitiwala pa rin sa US dollar kumpara sa euro. Dagdag pa rito ang US President na si Donald Trump ay nagpipilit na ibaba ang interest rates upang mapanatili ang lakas ng ekonomiya ng Amerika. Dahil dito, mas lumakas po ang US dollar laban sa ibang currencies tulad ng euro. At habang bumabagsak po ang halaga ng euro, lumalakas naman si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Michael Saylor tungkol dito. Ayan, si Ginoong Michael Saylor ay kilalang taga-suporta po ng Bitcoin at ayon po sa kanya, dapat na pong bumili ng Bitcoin ang European Union upang maprotektahan ang kanilang ekonomiya. Sa isang tweet, tila pinapahiwatig po niya na ang Bitcoin ang magiging hedge o pananggalang sa pagbaba ng halaga ng euro. Para sa mga hindi po pamilyar, ang hedge ay isang paraan upang protektahan ang halaga ng isang asset laban sa pagbabago ng presyo. Ayon po kay Ginoong Saylor, kung may sapat na Bitcoin ang Europe o European Union bilang bahagi ng kanilang foreign reserves, maaari po nilang mabawasan ang epekto ng pagbagsak ng euro. Isa pang patunay na ginagamit ng ibang bansa si Bitcoin bilang proteksyon ay ang sitwasyon sa bansang Turkey. Yan, simula pa noong taong 2021 ay bumagsak na po ng husto ang Turkish lira. Yan po yung TRY laban po sa US dollar. Pero si Bitcoin naman ay patuloy na tumataas ang halaga. Ngayon ay may posibilidad bang bumili ng Bitcoin ang European Union? Yan, kamakailan po ay isang miyembro ng European Parliament na si Sarah Nafo ang nagpanukala na magkakaroon daw po ng Bitcoin reserves ang EU. Ang kanyang pangunahing dahilan ay ang matagumpay na pag-adapt ng El Salvador, bansang El Salvador sa Bitcoin. Kung pag hindi mo pa alam, ang El Salvador ang unang bansa sa mundo na ginawang legal tender po o opisyal na pera ang Bitcoin. Sa pangunguna po ni President Nayib Bukele, unti-unting bumubuti o gumaganda ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil po sa Bitcoin adoption. Ngayon, ayon po kay NAFO,
Kung kaya itong gawin ng isang maliit na bansa tulad ng El Salvador, paano pa kaya ang buong European Union? Ayan. Bukod pa rito ay sinabi niyang gamitin ang Bitcoin bilang hedge laban sa global inflation, kung saan isang problemang kinakaharap ng maraming bansa ngayon. Pero kahit may ganitong suggestion, wala pang opisyal na hakbang mula sa EU para bumili ng Bitcoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una ay posibleng baka tumaas ang halaga ni Bitcoin. Kapag mas marami pong bansa ang kumikilala kay Bitcoin bilang reserve, mas tataas ang demand nito. Kapag tumaas po ang demand, natural na tataas din ang presyo ni Bitcoin. Kaya kung may hawak kang Bitcoin ngayon, posibleng makinabang ka kung tataas pa ang halaga nito sa hinaharap. Pangalawa, mas magiging stable po si Bitcoin bilang isang asset. Kung sakaling magdesisyon po ang EU na bumili ng Bitcoin, mas lalo po nitong mapapatunayan na ang Bitcoin ay isang matibay na asset na maaari pong gamitin bilang reserve currency. Kapag nangyari ito, mas lalakas po ang tiwala ng ibang bansa, investors at maging ang mga bangko kay Bitcoin. Pangatlo, mas maraming bansa po ang susunod sa yapak ng EU at El Salvador. Kung magiging matagumpay po ang paggamit ng Bitcoin bilang proteksyon laban sa inflation, maaaring sundan ito ng ibang bansa. Posibleng may epekto ito sa gobyerno natin, lalo na kung tumaas po ang interest kay Bitcoin at sa blockchain technology. At ang panghuli ay mas maraming opportunities po sa crypto trading at investing. Habang lumalaki po ang tiwala kay Bitcoin, mas marami ring institutions at saka individuals ang papasok sa crypto market. Magkakaroon po ng mas maraming opportunities para sa crypto traders at investors. At ayan, sa kabuuan, kung tutuusin, hindi na po bago ang ideya na gawing reserve asset ang Bitcoin. Pero ang posibilidad na gawin ito ng isang malawak at saka makapangyarihang ekonomiya tulad po ng European Union ay isang malaking hakbang para sa crypto industry. Kung tuluyang pong bumagsak ang euro at hindi po agad makakahanap ng solusyon ang EU, posibleng ang gamitin nila ang Bitcoin bilang alternative store of value. Sa kabilang banda, hindi natin dapat kalimutan na ang Bitcoin ay isang volatile asset. Ibig sabihin, mabilis pong magbago ang presyo nito, kaya mahalaga pa rin po ang tamang risk management kapag nag-i-invest or nagtitrade sa crypto. At sa huli, isa lamang po ang sigurado. Habang mas lumalawak po ang pagtanggap kay Bitcoin sa global market, mas lalo pong lumalaki ang potensyal nito bilang isang matibay na asset sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.